This portion is brought to you by Tatak Excellence. Yan ang magaling! Now that we know the importance of well-formulated feeds and how it provides good nutrition for our hogs, let's learn the step-by-step feeding guide of CJ Philippines Incorporated. Choosing good feeds is only half the formula for success in hog fattening. Dahil kahit na maganda ang feeds, kung mali naman ang pag-aalaga, hindi pa rin magiging maganda ang takbo ng ating negosyo. Housing is of equal importance with feeding when it comes to hog fattening. Mabilis man ang pagbigat ng alagang baboy sa pagkain, mabilis rin itong papayat kapag nagkasakit. Fully confined dapat ang mga kulungan ng ating mga alaga para maproteksyonan sila sa bakterya at sakit na galing sa lupa at iba pang hayop. The wall may be built of cement or of other cheaper materials. Maaring mawala ng gana kumain ng baboy kapag nainitan, kaya importante rin na well-ventilated ang kulungan. Para sa magandang ventilation, gawing open ang upper half ng pader. Para naman maproteksyonan ang mga alaga sa malakas na hangin at pagpasok ng ulan, maghanda ng panakip para sa opening na ito. Ang bubong ay dapat na matibay at walang tulo. Kapag nabasa at nalamigan ng baboy, maaari itong magkaroon ng pulmonya na makakahawa sa iba niyo pang alaga. Ang sahig ay dapat nagawa sa semento para matibay at madaling linisin. Mahalaga rin na regular ang paglilinis ng inyong kulungan. Gumamit ng hose para itulak ang ihi at dumi ng baboy papunta sa butas. Tandaan na the cleanliness of your pigs will ensure the safety of the consumers. Ang trough o pakainan ng mga alaga ay dapat na may sapat na laki at lapad para sabay-sabay na makakain ang mga baboy. Kapag masyado itong maliit o makitid, maaring pagawayan ng mga baboy ang pagkain. Sa ganitong sitwasyon, maaring mag-overeat ang malalaking baboy at magutom naman ang maliliit. Kung may sapat na puhunan, mag-install ng nipple drinker sa pader para may tuloy-tuloy na source of water. Pero siguraduhin na tama ang height nito para maabot at makainom ng maayos ang mga alaga. Masela ng baboy sa sakit, kaya importante na safe ang pinapakain sa kanila. To be sure of the quality and safety of your feeds, check its physical characteristics. Feeds should not be moist para siguradong walang amag. Dapat rin na hindi buhaghag para siguradong walang mite sa loob nito. Another way to be sure is by getting to know the brand that you're buying. Siguraduhin na ito ay GMP at HACCP certified. These certifications confirm that the feeds are not harmful for your pigs. Ibig sabihin, ligtas din ang consumers. A good nutritional foundation mean healthier and bigger pigs in the future. Kaya ganun din kaimportante ang tamang pagpapakain habang maliit pa lang ang mga alagang baboy. Booster feeds are fed to piglets together with their mother's milk para maaga siyang mawawalay sa ina. Kung mas maagang mawawalay ang biik, mas maaga rin itong lalaki. Maaaring introduce ang booster feed sa biik pag ito ay 5 days old na. Ihalo ang konting feed sa equal parts water at ipahid sa suso ng inahin habang ito ay nagpapadede. Magpakain araw-araw ng 80 grams per head hanggang sa 35 days old na ang inyong biik. Kapag 1.3 kilograms na ang bigat ng inyong biik, pwede nyo na siya pakainin ng pre-starter. Pre-starter is given to piglets that are weaned from their mother. Sensitive ang mga biik na bagong walay, kaya importante na mild but nutritious ang pre-starter na inyong bibilhin. Every day magpakain ng half kilo of pre-starter feed sa mga biik na 35 to 50 days old. By this time, 8.5 kilograms na ang inyong alaga. Ang starter naman ay suporta sa body growth and conformation ng baboy. 1 kilogram per head daily ang ipakain sa inyong mga alagang 45 to 85 days old.
After a little more than a month, you can expect that your pig is 38 kilograms heavy. Grower ang binibigay sa mga bigati nating alagang baboy. Kaya magandang pumili ng feeds na focused on muscle building. Magbigay ng 2.15 kilograms of grower feeds per head daily sa mga baboy na 85 to 123 days old. Makalipas ang mga araw na ito, 70 kilograms na ang bigat ng inyong alaga. The finisher feed is normally neglected, but is a very important part of the feeding guide. Ang finisher ang magko-convert sa taba ng baboy into lean meat bago ito ibenta. The finisher period is also the withdrawal period of the pig from the additives and regular grower feeds. This will ensure na hindi aabot sa consumers ang additives and antibiotics na kinain ng baboy. Feed your hogs 2.7 kilograms of finisher pellets daily until you reach the goal that you want. Not too long ago, hog fattening required at least 5 months before the hog was heavy enough to sell. At minsan, binibenta na lang ito kahit na hindi pa naaabot ang tamang bigat. Pero kung susundan natin ang tamang programa ng pagpapakain sa ating mga alaga, maaari nang ibenta ang mga baboy makalipas ang 3.5 months. Sa panahong ito, maaring umabot ang bigat ng inyong alaga mula 80 hanggang 120 kilograms. Kaya kung hindi titipirin ang pagpapakain, hindi rin tipid ang timbang ng ating mga alagang baboy.